Good morning po sa inyong lahat. And then, God bless po. It's Thursday, October 31. May pasok na po dito ngayon. Pabaya! Pero, sa room po nila ay sa kanilang classroom, wala po silang pasok kasi may pupunta yung kanilang teacher. Sasama yung mga magpa-practice sa Girl Scout. 6:10 na po ng umaga. Ang aga namin nagising. Kahit wala kaming gagawin, and then walang pasok si Aya. Siguro gawa ng nasanay na yung mata namin. Umalis po sila, bibili ng pandesal. Ayan o, malapit lang naman. Ayan sila o. Saan si Aya pala? Ayan pala si Aya. Ayan o. Yeah! Bili sila ng pandesal at yun po yung aming magiging breakfast. Ganito pa rin po yung panahon na. Nakabili na po ng pandesal yung aking mag-ama, oh. Namuto pandesal. Si Papara nakapagtimpla ng kape. Hindi ako nagpatimpla ng kape sa kanya. And then, ito kay Aya ata Spanish bread. Mag-breakfast na po kami. 6:20 na po ng umaga. Timpla muna ako ng kape. Si Aya Milo. Baga pa pala. Bilis yung nakabalik. Sa taas po kasi iniimpis ko na po yung mga ibang na natuyo. Yung nilabhan namin ipaparayan. Kaya nasa taas ako. Dinala ko rada nandito sa baba. Nuna ko yung mga anbis. Mag-breakfast daw kami ng maaga. Kasi may pupuntahan kami. Joke. Si Paparayan, kasi parang tapang ng kape ni Paparayan. Kinuha ko siya. Yan ko nang bawi ng tapang. Yan. Hindi po nga mga manok kayo, no? Dapat naging masaya. Kaya may mga pinagdadaanan. Masaya nga yung si Mama Ryan na. Of course, always be happy. Pag walang mga kaintikan. Yeah! Bakit po? Masaya nga yung si Mama. Yan, okay na po yung mga namin may inom kape, may lukay Aya po. Okay? Okay. Panoorin nyo na lang po sa vlog ni Paparayan yung aming almusal at pagbili ng pandesal. Tapos na po kami nakapag-breakfast and nakapag-lilis na kami ni Aya dito sa aming bahay. Quarter to 8 na. Ngayon naman, pupunta ko kila nanay ko para tignan naman yung kanilang bahay. Kasi syempre, si tatay ko lang nandyan, tsaka yung pamangkin kong lalaki. And then, siguro ibababad ko yung mga puti na mga damit dyan kila nanay ko. Kakatawag lang yung nanay ko, kakatawag lang niya kanina-kanina. Hindi pa daw makakalabas yung aking kapatid sa hospital. I-CT scan muna siya. Okay naman yung kanyang x-ray pero ngayong araw na po i-CT scan po siya. Hihintay na naman po yung result. Just po bukas undas na may maging okay po yung CT scan ng aking kapatid at makalabas na po siya. Pupunta na po ako dun sa kabilang bahay. Si Aya akyat daw nandun si Paparayan sa taas din. Diyan muna kayo Ako ang tanin na so ang inandami kandila. Yan ang mulagtan. Pumuna ako dito sa bahay ng aking parents. Nababad ko na po yung mga puting mga damit. Medyo konti lang pala yung binabad ko muna siya sa cleaning and then maya babad ko siya sa powder naman.
magsabon. Okay naman dito. Nagwalis-walis din pala yung aking pamangkin at nagugas-hugas din ang pinggan ng aking tatay. Kapon din. Ngahapon na nagwalis din ako dito. Sunod ko yung mga kwarto-kwarto din. Hindi naman lahat. Nakaligo na po kami ni Aya. 9:30 na. Nag-call back po yung pinagbilan namin ng aircon. Pinapasure kong this morning sila para makapunta naman ako doon sa aking kapatid at mapalitan ko yung nanay ko kasi kailangan din po ako. Kaya sabi ko sana this morning na. Kahit nandito si Papa Ryan, gusto ko nandito rin ako para yung sa mga ililipat-lipat namin. Pero this morning yung inano ko, ni-request. Maggugulit po ako ngayon ng pinakbet. Prepare po ako dito ng bawang sibuyas, kamatis. Nagluto na po ako. Yung mga damit kila nanay ko, baka mamayang hapon ko na laban or bahala na. Binabad ko muna yung mga puti. Kasi masilan ang nanay ko sa mga damit na puti. Alam kong iisipin nun pag may marami ng labahan. Kaya tumulong na rin ako. Gisa ko na itong bawang. Para mainit, naging excited na ako sa dami ng iniisip. Sibuyas. Kamatis. Gisa ko na itong pork. Gisa ko muna itong maigi. And then, habang papalambutin to, ilinisan ko na yung mga gulay. Patikimin natin ang pinakbit si Papa Ryan. Napabayaan ko na. Nandiyan na po kasi yung install ng aircon namin. Matandaan mo. So, maglalagay na po ako ng tubig pagpapalambutan ng pork. And then, itong Norfolk. Naglagay na ba ako ng asin? Hindi pa po yan. Hindi pa, no? Kunti lang muna. Asin. Yan na lang muna. Yan, nanda na yung mag-aano. Pupunta ako mamaya sa aking kapatid. Yan na. Nilinisan ko na itong gulay na pinakbe. Hugasan ko na dito na. Nalagwag ko na lahat dito. Kunti lang ito baka kasi hindi na magustuhan. Diyan na sila ma. Sige lang. Si Papa Ryan na yung dyan, bahala. Ito yung sinain niya. Siya po yung tagatingin ng mga namin.
Yung talong ko, mapitigas na ata. Tigas ng talong. Ilalagay ko na tong sweet potato. Ini-install na po yung aircon kaya maingay na po. Sa wakas. Tubig daw. Ah? Wait lang. Menu. Yung mga anak ko may ano dyan, may basyo tayo. May ano daw, tubig. Puno pa, no? Sabihin mo. Ilagay ko na itong talong. Tapos itong pala na ito, nakalimutan ko na lang. Sigarilyas. Yun. Ilagay ko na itong ampalaya. Diyan muna sa ibabaw. Mamaya ko na haluin. Tingnan ko kung hindi siya mapait. Ngayon ko pa lang ito hahaluin. Luto na itong aking pinakbet with pork. Dito po si Aya, oh. Inaamoy-amoy niya, oh. Tawa-tawa kung masarap or hindi. Tatakpan ko na. Okay na to. Na-install na po yung aircon namin sa kwarto namin ng Paparayan. Panoorin na lang po sa kanyang vlog. Kain po tayo ng lunch. Pero bago po yung prima po si Aya. Lord, maraming salamat po sa aming lunch. Panabay niyo po sa mama at sa papa. Ngayon malayo din po po sa sakit. Ano po yung... Muna ka na yan. Muna ka na. Mamaya po namin ayusin yung mga kalat. Magutom na po, kakain na kami. 12 na po ng tanghali. Oo. Si Papa naman. Oo na. Bigyan mo sa akin yung taba-taba yan. Sa dito yung ano mo ya, baso. Wala pong tata. Cheers, kasi tayo lahat. Yan, kain po. Cheers. Cheers, thank you Lord. Unang sobra po sa inyo. Kain po tayong lahat. Umaraw na po dito. Mainit na. Kumain ka ng gulay. Opo. Masarap ka. Ikaw din mo. Walang tata. Ito. Umuulan po ngayon pero hindi po siya malakas. Alis na sana ako para pumunta sa kapatid ko kaso umuulan pa. Nandun na yung pangatlo kong kapatid tsaka yung nanay ko. May alis ako. 1:25 po ng tanghali. Muulan ngayon na medyo mahangin. Kakatapos lang namin nag-release doon sa aming kwarto. Yan, okay na po ang lahat. Thank you Lord sa namin yung project namin na isa at sa
nag-sponsor. Thank you po. Nag-aabang na po ako ng bus. Bus na lang para isang sakay at mabilis. Umuulan po ngayon. Sana makasakay na ako. May bus na. May dala-dala akong kanin at saka ulam. Lumalakas po yung ulan. Tumawid po ako ulit. Kasi mababasa ako. Nakasakay na po ako ng bus. Ang lakas po na ulan. Hindi na ako nakapag-vlog nung nandun ako sa kapatid ko. And then, naging bisibisihan kami kasi ng nanay ko. And then, hindi rin ako nakapag-vlog. Kahapon, nung nakauwi na ako, pagoda na ako. Ano na po tayo ngayon? November 1. 3:30 po ng madaling araw. Hindi na po ako makatulog. Nag-CR lang ako kaya bumaba na lang din ako. And then para mag-edit kasi hindi naman pa ako naka-edit. Hindi pa makakalabas po yung ano ko, kapatid. May ina-observe po sa kanya. Kasi umuubo po siyang walang plema. Yung in-observe sa kanya. Hindi mates yung kanyang plema. Plema kasi nga yung ubo niya walang plema. And then yung sa result ng kanyang CT scan sa kanyang dibdib, hindi na po clear yung right side ata yun na may ano niya dito sa may lungs niya. Doon na po siya makakapag-birthday. Birthday pa naman niya ng November 2. And then by Monday, x-ray po ulit siya. Titignan kung may pagbabago sa isasalpak na gamot sa kanya kagabi. Yun, may bago siyang gamot. Yung dati kasi yung inano pala sa kanya, yung pinagtuunan ng pansin nung unang dala sa kanya ng Sunday night. Yung likod niya kasi namilipit siya sa likod. Ngayon, okay naman niya yung likod niya. Yung kanyang pag-ubo ng as in wala siyang pema. Yun yung pinag-aanuan ngayon. Makakalabas na sana siya kahapon. Yun nga lang nga kasi may ubo pa siya. Ubong walang plema as in. Habang nandun ako kahapon, ako yung nahirapan sa kapatid ko. Gusto niya magpahinga pero maya po yung ano niya, ubo niya, na-istorbo po siya sa kanyang ubo. And then, ganun po pala talaga, no? Siyempre ngayon lang namin na-experience yung ganito. Kailang may partial. Hingi ng partial. Parang kaya, mama ni Papa rin sa mother-in-law ko. Ganun pala yun. Sa November 2, birthday niya bukas. Sabi ko kay Papa Ryan, baka punta namin or pupunta kami and then surprise namin siya siguro. Magdadala kami ng konting niya, handa. Kagabi kasabay ko umuwi yung nanay ko, hinintay ko na lang kasi gabi na and then siyempre madilim na, hindi rin sila makapag-ano kahit mag-bus sila pauwi dito para isang sakay. And yung nagbabantay ngayon sa kapatid ko, yung panglima, yung first kagawa dito sa aming barangay. Yung ate ko hindi naman makakauwi kasi hassle na pag umuwi, nasa po siya. Yung teacher na nagtuturo po sa public sa Muntinlupa, yung kapatid ko din na lalaki, kami, punta-punta rin siya, itong walang pasok. Hindi ako makatulog na pag may ganito. Iba talaga. Gusto ko pa sanang matulog kasi late na kami natulog kagabi. Siguro kami na yung magtatin. Magtatin na. Naantap ako ngayon. Hindi rin talaga namin alam kung saan ako yung
Ganun sakit ng kapatid ko. Ano ba yan, no? Dito ko na lang po tatapusin ang video na po ito. Thank you po sa mga supporter nyo. 7,000 subscribers na po kami ni... Ayan, thank you po sa mga binibigay nyong suporta. Lalong-lalo na po kay Paparayan. Lagi po tayong mag-iingat, lalo na po sa ating kalusugan. God bless po sa ating lahat.